Habulin ko siya. Hindi na bale. Alam namin kung saan siya nakatira. Sasampahan namin siya ng kaso. Anton, wag na. Sigurado ka? Oo. Hindi naman ako nasaktan. Saka alam ko kung anong pinagdadaanan ni Nick. Mahal, mali pa rin ang ginawa niya. Pero nagkausap na kami ni Nick. Saka hindi makakatulong sa kanya kapag pinakulong niyo siya. Ang kailangan niya tulong. Wala sa tamang pag-iisip yung tao. Baka mamaya kung ano pang gawin niya sa sarili niya. Paano kung balikan niya tayo? Anton, yung totoo kasi, naipit lang din si Nick dun sa sitwasyon. Sobrang mahal niya yung pamilya niya, kaya nawala siya sa sarili niya. Kailangan niya ng tulong. Kung yan ang desisyon niyo, wala na akong magagawa. Sir, hanapin niyo pa rin siya, ha? Saka sana mapatingin siya sa doktor. Salamat na lang at ligtas kayo, ha? Sabi naman sa inyo, Ma, makakabalik kami ni Millie na ligtas. Baka delikado pang bumalik kayo sa bahay niyo. Mabuti pa, tumito muna kayo. Ha? Sandali. Ma, saan naman sila makikisiksik dito? Baka madami pa tayo sa humahabol sa kanila. Baka mapahamak si Norman. O ikaw. Ma naman. Tama naman si ate. Ayoko naman na madamay pa kayo. Total, marami pa tayong asikasuhin na gamit sa bahay. Mga gamit na kailangan namin ibenta para makapagbayad kahit paano. Sigurado kayo. Basta, tandaan niyo, bukas ang bahay na ito para sa inyo, ha? Salamat na. Boss, salamat. Kamusta na kaya si Nick? Hindi pa ako binabalikan ni Sir Joed Bakit? Nag-aalala ka ba na baka balikan niya tayo? Nag-aalala kasi ako Parang kailangan ni Nick ng tulong. Mahal, baka nakukonsensya ka lang. Kaya mo na. Wala naman tayong kasalanan Hindi ko kasi makalimutan yung huling pag-uusap namin ni Nick. Parang kailangan niya ng mental help. Hindi na natin sakop yan. Mas mabuti pang pabayaan na natin siya. Ano meron? Bagay na bagay sa inyo! Pinaiinisan ko. Hindi yung binaboy lang yung bahay natin. Pumasok pa talaga sila dito at sinabit to para bastusin tayo. Oo nga. Mahal. Siguro nga tama si Mama. Doon ka kaya muna sa kanila. Hindi tayo mabubuhay na may katahimikan sa bahay na to. Kahit kila Glenn. Mahal, hindi mangyayari yun. Dahil hindi kita iiwan. Sabay natin lalabanan to dahil iisa lang tayo. Nandito lang ako. Paano kung mapahama ka dahil sa akin? Hindi mangyayari yun. Manalig tayo sa Diyos.
nyo ba sinig ang may gawa nito? Posible. Basta sir, pagdating po namin, nadatnan na lang po namin na nakahang po yan dun sa taas eh. Napuntahan niyo na ba siya? Pinuntahan ko yung address sa binigay mo. Pero asawa niya lang nakausap ko. Di pa umuwi si Nick, malamang nagtatago na yun. Si Nick po ngayon, kailangan niya po ng tulong. Medyo hindi po stable yung utak niya. Mili, gagawin namin ang lahat ha. Pero hindi ko maipapangako na matututukan pa namin to. Eh sir, yung pamilya niya po ba? Nakausap niya na po ba? Alam na po ba nila kung ano yung pinagdaanan niya? Saka paano po nila na-handle yung situation? Nili, tama na. Hindi, Anton kasi kawawa naman talaga si Nick. Saka yung pamilya niya, alam mo naman, wala naman silang kaalam-alam. Pasensya na, Mili, pero hindi ko rin nakausap ng matagal yung pamilya ni Nick. Anton, kabutahan na lang kaya natin sila. Hindi ata magandang idea yan. Mili, tama ang asawa mo. Mabuti pa, hayaan na lang muna natin sila. Mas mabuti pa siguro kung pagtuunan natin ng pansin ang safety natin. Sir, okay na ba makapag-request ng surveillance dito sa bahay namin? Parandalian lang habang hindi pa namin nababenta ang bahay. Pwede naman. Sako pa rin naman to ng jurisdiction namin eh. Sige. Salamat, sir, ha. Laking tulong yan. Ano na? Thank you. Ingat kayo. Hindi ko na kaya to. Tatapusin ko na.